Ibang klase talaga China mga tol. Meron na naman silang panibagong inaangkin mga kapatid. Sa kasalukuyan, China militia inangkin ang mga minahan sa Myanmar. Naku po! Kasalukuyang inaangkin ng isang Chinese-backed militia group ang panibagong rare earth mines ng Myanmar. Ayon sa mga ulat mula sa rehiyon, panoorin natin ito mga tol mula rito sa Net25. Bigyan natin to ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. May bago ba sa China? No? Ito ano to ha? China militia inangkin ang mga minahan sa Myanmar. May bago ba? Ganun talaga sila eh. Panoorin natin to mga tol. Inaangkin ng isang Chinese-backed militia group ang panibagong rare earth mines ng Myanmar. Yung mga ganitong pang-aangkin, ito yung pinagmumulan talaga ng gulo eh. Yung nang-aangkin ka. Nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa Myanmar ukol sa paggamit ng China ng malakas na pasabog sa kanilang mga minahan na nagre-resulta sa malawakang landslide at Grabe. pagkasira ng kalikasan. Sisira pa kalikasan eh. Wala rin silang pakialam sa kalikasan eh. Dahil rito, nagpa siyang Chinese militant group na sakupin ang mga bayan ng Mongsat at Mongyun at maghukay ng bagong mining deposits sa bahagi ng Eastern Myanmar. Isang United Wa State Army sa pinakamalaking militanteng grupo ng China na nangangalaga sa interes ng China sa Myanmar. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa inaasahan ng China na nagaganap na trade war sa US. Malaki ang kontribusyon ng Myanmar sa kagustuhan ng China na makuha ang monopolya ng rare earth minerals sa Kalakhang Asya upang makagawa ng mga baterya at makina ng mga wind turbines, medical devices at electric vehicles. Base sa trade data ay halos kalahati ng total imports ng Myanmar ay ang kanilang pagpapadala ng rare earth minerals sa China. So ngayon, yan na ngayon ang problema ng Myanmar. 'Di ba? Yung kanilang mineral o yung kanilang pinanggagalingan din syempre ng isa sa mga pinagkakakitaan nila, merong isang bansang gustong umangkin. At ito sana yung magiging sagot ng China dahil sa nangyayaring trade war ng China at Amerika mga tol. Malaking tulong sana to sa kanilang bansa. Kaya ito ginagawa ngayon nila. Inaangkin ngayon nila etong mga minahan sa Myanmar. Myanmar na to mga tol ha. May mga minahan doon inaangkin ng Chinese-backed militia group. Talaga naman. Kaya sila nababansag ang land-grabbing dragon no? Matindi mga tol. Eto pa. Sa Net25 pa rin mga kapatid, Chinese fighter planes lumipad sa airspace ng Japan. Ngayon, masasabi nyo ba na talagang sila ay naghahangad ng kapayapaan, naghahangad ng katiwasayan at naghahangad ng ang tawag dito, peace, stability, prosperity. Sabi rito sa isang report, binuntutan ng iilang Chinese fighter jets ang iilang Japanese military planes na nagpapatrolya sa Japanese airspace. Nandoon na sila sa airspace nila ha. Yung Japan, doon na sila sa airspace nila. Ngayon, binuntutan pa sila ng isang Chinese fighter jets. Anong dahilan, 'di ba? Na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, masisisi ba natin mga tol? Yung mga bansa na nag-uusap-usap sa Shangri-La Dialogue kung bakit ang parang main topic nila doon is ang China at sinasabi nga na China ang ganito, China ang ganyan. Ngayon, sinasabi ng China, pinagtutulungan kami, binubuli kami ng Pilipinas, Australia, Japan at saka ng USA, pinagtutulungan kami, 'di ba? Ganon sila ngayon mga tol. Pero tingnan mo naman, nangaangkin sila ng rare earth minerals sa Myanmar. Tapos airspace ng Japan, papasok yung mga fighter jets nila, bubuntutan yung mga Japanese fighter jets. Diba? Ito, panoorin na lang natin to mga kapatid mula rito sa Net25 pa rin. Binuntutan naman ng iilang Chinese fighter jets ang iilang Japanese military planes na nagpapatrolya sa Japanese airspace. Nagpapatrolya sa Japanese airspace ng Japan, eto mga Japanese military planes. Tapos binuntutan ng Chinese fighter planes na nagdulot ng tensyon sa dalawang bansa. Naku po.
Kasunod po ito ng insidente ng dalawang Chinese aircraft carrier na naglayag sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Japan kamakailan lamang. Eto, kasunod pa pala nun, no? Dahil ngay may namataan na dalawang aircraft carrier ng China, yung Shandong at saka yung Liaoning ba yun? Yung isang barko pumasok sa EEZ ng Japan. No, pasalamat na lang talaga sila. Ang Japan hindi na ganoon katulad nung dati nung 1940. Iba hindi na sila ganoon mga tol Kasi yung mga Hapones nung dati talagang sila, brutal talaga sila mga tol. Ngayon hindi na sila ganoon. Pinasok nila ngayon yung EEZ ng Japan at ngayon naman airspace naman ngayon. Ayon sa Japanese Defense Ministry, hinapol ng isang Chinese J-15 jet mula sa Liaoning aircraft carrier ang isang Japanese P-3C patrol aircraft na nagbigay ng radio challenge sa naturang Chinese vessel. Galing pa pala yan sa Liaoning, yung aircraft carrier na dumaan. No, galing pa pala doon mga tol, etong fighter jet na to ng China. Anong gusto nila mangyari? Kapayapaan ba talaga kagustuhan nila? Kinukonsidera itong isang aggressive maneuver kung saan tumawid pa sa harap ng flight route ng Japanese aircraft ang Chinese jet sa distansyang himigit kumulang 900 meters lamang. Wala, provocative action talaga. Wala, no? Hindi talaga natin maaasahan ang kapayapaan ng China, mga tol. Magugunita pong kapwa nagpalabas ng pahayag ang parehong bansa. Ano sasabihin nito? I have already answered the relevant questions yesterday. Sabi niya, nasagot niya na daw. 答了相关的问题。 Lin Jian. 我要重申， I would like to reiterate that the activities of Chinese warships in the relevant 中国军 waters 舰在有关海域的活动完全 are in full compliance with international law. Oy! Andiyan na naman tayo. Sumusunod daw sila sa international law, are in full compliance with international law and international practice. Yun ang sabi nitong pati ba yung pagbuntot ng nila ng fighter jets nila doon sa fighter jet ng Japan doon sa Japanese airspace are in full compliance din ba yun with international law? Yan ang hilig nila mga tol. Kahit nga rito sa West Philippine Sea, sinasabi nilang in full compliance din sila sa international law Yung pagwa-water cannon nila sa atin, pagbangga sa atin, necessary action daw yun at naaayon daw sa batas. Kaya nga lagi natin kine-question anong klaseng batas yung sinasabi nila. Kasi kung international law pagbabasehan natin, vina-violate talaga nila yun ng paulit-ulit na dahil nga labag sila sa UNCLOS, labag sila sa 2016 arbitral ruling. Ngayon, ito ginagawa nila sa Japan in full compliance din daw with international law and international practice. 全符合国际法和国际惯例。中国 China has always pursued a defensive national defense policy. Defensive national defense policy? Nasa EEZ ka na nga ng Japan, nasa airspace ka na nga ng Japan, ikaw pa rin yung dumidepensa. Ibang klase talaga mindset nito. 一贯奉行防御性的国防政策，希望日方 It is hoped that the Japanese side will look at it objectively and rationally. So parang Japan pa talaga ang may masama rito 客观理性看待。 Grabe, wala talaga. Puwerta naman ng Japan na kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang teritoryo, mapatubig o airspace Tama. man ito. Kahit naman sinong bansa di ba? 公表するのは初め It is the first time that the two aircraft carriers Liaoning and てであっ Shandong て、空母2隻ですね、遼寧 were と山 observed 東です operating かね、 simultaneously. が同時期 It is に also 太 the 平洋 first 上で time 活動していることを確認、公表したのも、今回が初めてとなると承知をしています。 Wala, ibang klase talaga tong China mga tol. Kaya nga sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, napakalaki ng deficit of trust na kailangan i-work out ng China bago sila makipag-usap about sa kapayapaan. Anyway, anong masasabi ninyo rito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. No? Ang Myanmar, inaagawan, inaangkinan ng kanilang mga mineral. Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.